Sa bahay na ito, may kung anong nilalang daw ang nakikibahay. At mahigit kalahating taon na raw na nandoon. Pero ang mas nakakagulantang pa, ang houseboarder, hindi pala tao. Nako, paano nangyari yan? At ngayon nagkakabukingan na. Sino kaya ang unang ma-evict sa pinag-aagawang lupa estebahay? Sa Batasan Hills, Quezon City, natunto namin ang bahay na tila may kung anong gayuma. Ang naninirahan dito, pamilya ni Chelsea. Dito kami nakatira sa mama ko kasi lahat po kami nakatira talaga dito magkakapatid dahil gusto niya magkakasama kaming lahat. Sa 3 palapag nilang tahanan, may kanya-kanyang kwarto ang 8 magkakapatid kasama ang kani-kanilang pamilya. At lahat sila kumbinsidong may nakikitira nga rito. Halos araw-araw na siya nandyan eh. May mga time na bumibigat. May pusa ho kami. Isang araw umuwi ho siya. May malaki na siyang kagat dito sa leeg niya. Ang bahay daw ni Chelsea, lapitin ng mga wild animals tulad na lang ng ahas. Nag-aalmusal kami ng mama ko. Then tahol na tahol yung aso. Tapos paglingon ko po dun sa kusina namin, meron ng ahas dun na gumagapang. Simula po nun, talaga nagkaroon ako ng phobia sa ahas. Hanggang Enero nitong taon, nang isang pangamba na naman daw ang bumulabog sa kanila. Isang gabi, nagpapahinga kami, nanonood kami ng TV. May naririnig akong kumakaluskos sa kisame. Lagi na lang may gumagapang sa kisame namin hanggang sa dumating yung isang araw na sobrang bigat na nung yapak niya. Sinubukan daw itong pagsawalang bahala ng mag-asawa sa pag-asang daga o pusa lang ang kumakaluskos sa kisame. Hindi ko pinansin. Kasi ayoko rin siya bigyan ng takot. Pero may bad feeling na ako dun sa kumakaluskos. Pero ang bangungot sa kisame, di nawala sa mga sumunod na 7 buwan. Hanggang ang kaligtasan ng kanilang mga anak, hindi na raw nila kayang isang tabi. Sa butas na ito sa kisame na dapat sana'y paglalagyan ni Jopet ng downlight, nakaisip sila ng ideya. Sinubukan nilang kunan ng litrato ang kisame mula sa maliit na puwang at dito nakakuha sila ng imahe ng isang ulo. Naglakas loob si Jopet na ipasok ng buo sa butas ng kisame ang kanyang cellphone at dito malinaw na nakunan ang isang bayawak. Kapag bumigat pa siya ng bumigat, babagsak na siya sa amin. Baka isang araw katabi na namin siya matulog. Paano nangyaring sa bahay kung saan may nakatira mga tao, may naninirahan ding bayawak? Yan ang ating imbestigahan. Ang silipin namin ang bawat sulok ng bahay. Isang bagay ang aming nadiskubre. Tubig. Katabi po namin ay creek. Likod po namin, ilog po siya na nagkokonekta sa Batasan San Mateo Bridge. May mga bayawak kasi tayo sa gubat lang nakikita, sa matataas sa bundok. Pero yung pinaka-common na bayawak dito sa Luzon, yung Varanus marmoratus, madalas yan makikita nyo sa mga bukod sa mga lowland forests. May din sila sa mga bakawan, pero madalas sa mga lugar na may tubig. Mga ilog, mga sapa, semi-aquatic sila. Sa mga ganitong lugar, nakakakuha ang bayawak ng source of food nitong isda, daga at kung minsan putas. Ito nga raw ang magpapaliwanag kung bakit may bayawak sa residential area ito. Pero paano kayang ang bayawak mula sa tubig nakaakyat sa kisame ng 3 palapag na bahay? Sa bahagi ng creek, may nakita kaming mataas na puno ng kawayan. Nang tuktok, umiindayog papasok sa kisame ng bahay. Hinala ng mag-asawa, sa naturang kawayan dumadaan ang bayawak para makapasok sa kanilang kisame. Minsan, umaakyat sila sa mga puno para matulog or para mag-roost. So, may idea siguro kung bakit nakita sa kisame yung bayawak is because nakasampa yung bayawak sa isang puno, tapos pinapasok na talaga routinely yung kisame na yon as a form of shelter. Talaga namang very flexible ang mga bayawak, kayang umakyat ng puno at lumangoy sa tubig. Oo ha? Hindi sila choosy sa tinitiran. Sa sobrang flexi nila, kung minsan umaabot pa sila hanggang sa mga bahay ng tao. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! So, as for yung pusa kung bakit may injury,
while it is possible na baka nakagat ng isang maliit na bayawak, wala tayong substantial evidence na nagpe-predate yung mga bayawak talaga. Ay, chill ka lang dyan ah. Panatag naman daw ang mag-asawa ng housemate nilang bayawak, friendly. Yung tumagal na ng tumagal, yun na yung hindi na siya nahihiya. Lumalapit na siya sa butas. Dilaan niya pa yung kamay ko nun. Sa mga oras na naroon kami sa bahay, pansamantala daw umalis ang bayawak. Malamang daw ay babalik ito sa gabi na. Pero ang tanong, and they lived under one roof happily ever after na kayang atake nila? Ang hatol ng mag-asawa, Since I have 2 kids, mas okay na mahuli siya. Meron tayo ditong wildlife rescue centers. Pwedeng kontakin ng individuals na gustong magpakuha ng isang wildlife na nandun sa kanilang mga bahay. ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, pwedeng i-release ang nakuhang wild animal sa malapit na kagubatan. Pero kung hindi makontrol ang sitwasyon o masyadong malaki ang hayop, pwedeng humingi ng tulong sa DENR field offices tulad ng Senro at Penro. Mala-PBB collab ng tao at hayop. Sino man ang kailangang lumabas ng bahay, siguraduhin magagawa ito sa paraang ligtas at walang masasaktan. Dami mong alam, Kuya Kim!